Itinanggi ng Malacanang na nakipagkasundo si Pangulong Bongbong Marcos kaugnay sa term sharing. Kasunod yan ang inilahad ni Ramil Madriaga sa House Justice Committee na pumayag umano noon ng Pangulo na bumaba sa pwesto para maging presidente si Vice President Sara Duterte. Pinalaga naman ng bise ang sinabi ni Madriaga na kinailangan niya ng tulong ng isang propesor para makapasa sa law school. May unang balita si Ian Cruz. Hindi pinalampas ni Vice President Sara Duterte ang isang inilahad sa Kamara na nagpakilalang dating bagman umano niyang si Ramil Madriaga. Tungkol ito sa umano'y naikwento noon kay Madriaga ni Attorney Ryan Ray Kilala, ang dati raw Associate Dean ng San Sebastian College of Law na dati raw propesor ng bise nung nag-aaral ito noon. He shared with me that Sarah was not particularly good in school, was often struggling with her academics and habitually rude and violent to other students. Hence, Attorney Ryan used his influence in San Sebastian College of Law to ensure that Sarah received passing grades despite her poor academic performance. Sabi ni Duterte sa isang pahayag, sa lahat ng anyay kasinungalingang ibinato ni Madriaga, ang pagsabing kinailangan niya ng tulong para makapasa sa law school ang kanya raw pinapalagan. Tinapos daw niya ang pag-aaral sa sarili niyang pagsisikap. Binigyan daw niyang prioridad ang anyay well-rounded life kesa academic excellence. Hindi raw siya humingi ng special accommodation sa sinumang propesor para sa kanyang grade dahil kaya naman daw makuha ang bare minimum nito. Hindi rin daw siya naging paksa ng anumang reklamo ng kabastusan o karahasan laban sa ibang estudyante. Sinusubukan pa naming makuhang panig ni Attorney Kilala. Buwelta rin ng bise, hindi mapapantayan ni Madriaga at mga kasabwat niya sa Kamara ang kanyang kapasidad na makakuha ng resulta sa kaunting pagsisikap. Dahil hindi raw sila makahabi ng kapanipaniwalang kasinungalingan. Sabi pa niya, kung may aligasyon daw ng panunuhol noong unang impeachment proceedings, ganito rin daw ang nangyayari ngayon. Ang iba pang testimonya ni Madriaga, minaliit din ng kanyang abogado, kabilangan tungkol sa pag-dispose umano ng 125 million pesos na confidential funds sa loob lang ng 24 oras. Wala siyang posisyon para malaman kung anong ginawa doon sa confidential funds. Buti sana kung taga VP SPG siya na pagkatiwalaan na i-manage itong confidential funds or itong mga DepEd security officer or OVP security officer, then pag may sinabi siya tungkol kung saan napunta yung pera, 'di ba? Baka kapanipaniwala. Pero somebody like Ramil Madriaga na outsider, walang katibayan na nagtatrabaho siya kay VP Sara maliban sa mga picture at video nung kampanya pa, wala po tayong mapupulot dyan. Pati na ang sinabi ni Madriaga na naroon siya ng pagpulungan ng umano'y planong pagpapatalsik kay Pangulong Marcos. Like itong mga term sharing agreement with BBM Kuno, mga ouster plot, mga assassination plot. Pero alam naman namin na hindi totoo lahat yun . Tingin ng kampo ng bise, may motibo si Madriaga sa pagharap sa impeachment proceedings. Ang totoong motibo niya ay para makalabas ng kulungan. Natanong na rin tungkol dito si Madriaga na kanya namang itinanggi. Wala bang pangakong palayain ka sa kulungan kapalit ng pagtestigo na ginagawa mo ngayon? Di po ako humihingi ng anumang kapalit sa paggawa ko ng salaysay ko. Pinabulaanan din ng Malacanang na may napagkasundo ang term sharing. Ang Pangulo po, hindi po yan mga ngampanya para lang po ibigay ang posisyon kahit kanino. Ang sabi ko po natin, nangako po siya na siya'y magtatrabaho para sa bayan at tatapusin ng termino. Did you get a reaction from him on that particular point? Siya po ay nagulat. Dahil hindi po ganun ang Pangulo. Sa bersyon ng kwento ni Senadora Amy Marcos, Mayo 2021 pa lang ay nag-uusap na silang tatlo at itinutulak daw nila noon na si VP Sara ang tumakbong presidente. He will file October 6 as instructed. Pero sana somebody will file as his VP
Kasi nakakatawa naman, walang katandem. And he will slide down to VP ASAP. Ang sagot naman ni VP, tulad ng sinabi niya sa media, naku, ang usapan namin ni PRRD, VP na siya sa PDP. Ako, mayor na. November 12, ang liwanag naman ng statement ng aking kapatid. No to possible term sharing. Bakit magte-term sharing? Pinipilit nga namin na yung buong term, ang pagiging Pangulo, para kay Inday. Makikihati pa siya. Wala rin daw alam si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa usapang ito, lalo't may sariling kandidato ang PDP laban. Bongbong, Pangulong Marcos, alam mo ang katotohanan. Andun ka. Magkasama tayo. Kung hindi mo ito ipinag-uutos, walang dahilan para hindi mo itama ang kasinungalingan na ito. Huwag mong konsintihin ang mga politikong ginagamit ang sinungaling na si Madriaga. Ano po ba ang kaalaman ni Senator Amy Marcos sa katotohanan? Hindi po ba dapat lumabas talaga ang katotohanan at madinig natin kung anong dapat sabihin ng sino mang witness? So wala makakapaghusga ngayon kung ano ang katotohanan at kung anong kasinungalingan. Ayon din sa palasyo, hindi na bago ang sinabi ni Madriaga na may banta sa buhay ng Pangulo o pagsabotahe sa kanyang administrasyon. Ipinauubayan na raw nila ito sa NBI. Ang mga reaksyon ng bise, inaasahan na raw ni House Committee on Justice Chairperson Jervil Luistro. Pero magpapatuloy raw ang kanilang proseso alinsunod sa mandatong ibinigay sa kanila ng konstitusyon. Sabi ni House Justice Committee member Terry Ridon, mas mainam kung sa impeachment proceedings banggitin ng bise ang mga pahayag nito, imbis na sa press statement o press con ng kanyang mga abogado. Isa pa lang sa mga ipinunto sa impeachment complaint laban sa bise, ang natalakay ng komite. Ito ang maling paggamit umano ng bise ng confidential funds ng Office of the Vice President at ng Department of Education noong kalihim siya nito. Pero ngayon pa lang, nakikita na raw ng ilang miyembro ng komite na mayroong probable cause para iakyat sa Senado ang reklamo para sa paglilitis. Nakakumbinsi raw sa kanila ang sinabi ng Commission on Audit na pinal na ang Notice of Disallowance sa 73 million pesos na confidential funds ng Office of the Vice President na ginastos noong 2022. Pinasasauli ng COA sa OVP ang pera dahil bigo raw itong sumunod sa Joint Circular Guidelines patungkol sa paggamit ng intelligence at confidential funds ng pamahalaan. Wala sa pagdinig si Duterte dahil pinili niyang huwag dumalo. Sabi ni Luistro, kung hindi mapasisinungalingan ng bise ang mga sinabi ng mga testigo. Considering that it is only probable cause that is being required of the Justice Committee to be able to transmit this to the plenary and from plenary to the Senate, kung hindi ito mariribat, kung hindi ito makakounter, there is really a possibility that this testimony of Madriaga will suffice the requirement of probable cause. Ito ang unang balita, Ian Cruz, GMA News.